At ayun, samahan nyo ako muli sa panibagong araw nating pamamana. At syempre maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Maraming salamat din po sa mga silent viewers. Alright, good morning mga kaspiro. All set. At syempre dating gawi, dive tayo mag-isa. At sana ay kaawaan tayo ng Panginoon na makahuli tayo ng marami dahil kailangan natin ng pera. Ito ang aking partner. Let's go. Isang mapagpalang ang araw ulit sa ating lahat. At ito ay panibagong video natin na update. Dahil nung mga nakaraan ay napakahirap ng signal, kaya hindi tayo nakapag-upload. First dive, at syempre tiningnan ko yung bato na palagi kong napapanaan ng unicorn fish o yung surahan. Nagmasid muna ako saglit at nung sa palagay ko ay wala, ay umabanti na ako sa bandang unahan. Ayun, sa muli nating pagsisid ay meron tayong natanaw kaagad na 2 pirasong surahan, kaya inabangan natin baka sakaling mahuli natin to. Yun o, at hindi tayo nabigo. Nadali natin ang surahan sa pamamagitan ng magandang timing dahil napakailap nito. At ayun nga mga kaspiro, ay yung ating memory card ay nahihirapan na dahil napakarami kong stock na video at hindi ko na-upload. Sa kadahilanan ng mga nakaraan ay napakahirap ng signal. Mabuti na lang ngayon ay may signal na, at ang pumalit naman ay ang hirap na naman ang koneksyon, kaya hindi naman tayo makapag-upload. Ito yung naging buhay na manong isda natin para sa araw na ito, at napakagandang buhay na manok. Sana tuloy-tuloy ito, awan ng Diyos. Sa dive pa lang natin na ito ay nakapansin na ako na parang maraming sting, kaya sabi ko banda sa unahan lilipat ako pagka matapos kong baybayin ang bahura na ito, baka sakaling wala doong kati. Nung makatapat ako sa butas na ito ay biglang may naramdaman ako na parang malakas na tunog ng isda. Kaya hinanap ko muna panandalian, at nung mapansin ko ay isa palang Harlequin sweet lips, kaya inabangan ko mabuti para panain.
Para sa mga ganitong senaryo mga kaspiro ay ligtas yung ating rubber tube dahil hindi siya pumipisik at tumatama sa bato, kaya mas maganda yung inverted kapag ganitong forma ng pagpana natin ng isda. At ayun, ayos dahil secure na yung ating pangalawang isda. Sa kabila ng nararamdaman natin na parang makati na talaga sa katawan dahil napakarami nga yung pulang kati-kati, yung maliliit. Hindi kasi ako mahilig maghood kaya nakapasok sila, dumadaan sa liig ng parte ng shoot. Matapos nga na maituhog ko itong isda na ito sa aking buya, ay nagdesisyon na akong lumipat dahil naghahanap ako ng spot na wala masyadong kati. At ito, panibagong spot na. Pero meron pa rin. Kaya pinagtiisan ko na lang. At ang target natin sa kuweba na ito ay isang mamaw na hardlick and sweet lips. Napakalaki. Sana ay mahuli ko. Sa pool at bahagya pang umungot yung ating flapper, pero sa hindi natin naasahang pangyayari ay biglang nabunot yung isda. Woo! At napakahirap na naman itong mag-move on. At isang yellow spotted rabbit fish ang napana natin sa bandang unahan lang na nakabitaw na lipte. At ito nga, yung pakiramdam ko ay parang hindi na maganda. Napakakatina ng buong katawan.
Another na naman na yellow spotted rabbit fish. Nung habang papunta tayo sa kanto ay nadaanan natin silang dalawa na kaya hinto, kaya pinana na natin. Pero yung isa ay tumakbo ng banda lang sa unahan at tumigil. Siguro hinihintay niya yung kanyang kasama. Napakaamo pa sana. Ayan oh. Hinihila ko na dito yung bangka, hindi ko na pinunduhan dahil sabi ko kung makadaan ako ng maraming kati ay sasampa na lang ako ng bangka. Hanggat kaya pa ay laban pa rin. At eto, fast forward tayo sa pagsisid dahil mayroon tayong nakitang kaldita na 4 na piraso. Baka sakaling mabawasan natin. Ang tagal ko pang pinana dahil hinintay ko pa yung malaki, pero ala na, tumakbo na sa malayo, kaya ito na lang. Yung isa sanang malaki ay estimate ko siguro nasa 2 kilo, pero ayaw lumapit. Nauna pang lumangoy palayo. At another dive dito sa bato na palagi kong nakukunan ng red bass. O yung tinatawag na bangbangin. Habang palapit ako ay nagmasid ako hanggang sa nakita ko yung isang malaking isda na nakahinto sa bandang unahan ko lang. Isang mga gat o mangrove snappers yung ating napana dito.
At sa pagkakataong ito mga kaspiro ay tiningnan ko muna yung bangka kung okay pa, dahil sabi ko baka maanod, pero nung time na ito ay ayos pa naman, kaya hindi ko na ulit natingnan. Nagpatuloy lang ako sa pag-asikaso ng mga gat na ito at hindi ko na malayan na yung bangka pala natin ay naaanod na. Sa mga oras na yun mga kaspiro ay patuloy na naaanod yung bangka natin na hindi natin na mamalayan at papalayo ng papalayo sa atin. At ito nga, nakita ko na naaanod na yung bangka, kaya hataw-hataw tayo sa paglangoy na sa ganun ay maabutan natin bago pa dumating siya sa kabuyahan, dahil delikado. Mga tanim ng mga perlas yung may mga buya doon. Mabuti na lang nung panahon na ito ay walang agos at yung hangin ay katamtaman lang ang lakas, kaya hindi masyadong mabilis ang pagkakaanod ng bangka natin. Mahirap pagdaano ng bangka. Ay, mahirap pag wala tayong kasama. Kapag naano ng bangka na hindi natin napansin, mahirap maghabol. Maaga akong umuwi mga kaspiro. Surrender sa kati, ang dami. Ito lang ang huli natin ngayon. Pero salamat sa Diyos sa panibagong araw na